yung imbitasyon ni Senador Erwin Tulfo para sa kanila on Monday's hearing, may informasyon ka ba kung sila sisipot? Alam mo kong Ted, hindi naman natatakot yung 18 Marines na sumipot. Ang tingin ko, ang question lang dito, ano ba talaga itong Blue Ribbon Committee? Ngayon, ako personal, binanggit to ni Atty. Baligot, sabi nga, teka lang, kailangan i-question yung, ito'y internal ng Senado at batay sa kanyang pananaw at sa aking pananaw, malinaw yung ating saligang batas na ang majority makukuha lang nila kung meron silang 13. Sa ngayon, hindi na nakuha. Maging ang Senate Presidency, malinaw naman na ayaw nilang kunin. So, batay doon, ang Blue Ribbon Committee ay dapat talaga si Senator Pia Cayetano at nandyan yung subcommittee na pinapamunuan ni Senator Dante Marcoleta. Ang gagawin namin ngayon, Kong Ted, susulat si Atty. Baligot, dahil hindi naman ako ang imbitado, ang resource person ay si Atty. Baligot at ang 18 Marines, na kay Senate President Alan Cayetano. May imbitasyon, ano ang gagawin po namin dito at bigyan nyo kami ng guidance bilang siya ang Senate President ng ating Senado. So, yan, Kong Ted, ang isang confusion dyan. Ngayon, kung pagharap, wala kaming problema eh. In fact, maganda nga, magharapan talaga, no? Kung talagang gusto nila, let's say, lahat, magkita-kita sila sa isang, sa Senado, pupunta ang 18 Marines, at talagang kung gusto nilang tanungin, kasi kung gusto nila talagang ilabas yung mga issue tungkol dito, willing humarap ang 18 Marines. Sige. So, kumbaga, to dissect itong sagot mo, Sec Mike, nangangahulugan na mukhang hindi sisipot kasi you do not honor itong legitimacy ng Gatchalian acting Senate presidency. Parang ganun ang dating. Kasi nga, yun, sa paliwanag mo, mukhang hindi kayo sisipot. Well, kung Ted, sa akin, para lang maging malinaw at hindi naman ang galing sa amin yung desisyon, we will write Senate President Alan Cayetano at siya magbigay ng guidance sa amin. Okay, sige. Pero just for the information of everyone, alam mo naman siguro ito, Sec Mike, kahapon, yung hearing sa Senado, wala pong staff ng Blue Ribbon Committee, no? Wala yung transcript, wala yung recordings, not even doon sa official website ng Senate, hindi ito carried kasi nga, ang Committee Secretariat, ang kanilang gagampanan na hearing ay yung sa Monday. Yan ay palatandaan na yung sa Monday, ang official per record of the Senate, ito, impartial lang ito. Yes. Kasi kahapon, walang record yun, Walang record yun kasi nga hindi siya considered official per Blue Ribbon Committee Secretariat. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. So, kailan kayo magkakaalaman kung sisipot sila sa Monday? Importante rin kasi yan para sa lahat ng tao na nakaabang dito sa hearing na ito kasi nga ironically yung presiding officer sa Monday isa nga sa mga nababanggit ng 18 Marines. Alam mo, Kong Ted, naawa ako sa mga staff ng Senado kahit kahapon kasi ang laki nga nung kaguluhan eh. Alam mo, pagdating namin doon, actually nauna yung 18 Marines, nakalusot kagad sila. Tapos sabi ko, pwede ba ako mag-restroom doon sa second floor? Di ba, Kong Ted, nandun yung banyo. Pag-akyat namin, wala. Okay naman. Tapos sabi bigla, teka lang, huwag kayong pumasok. I-clear namin. Parang sabi ko, hindi, andyan lang yung restroom, 5 meters away. Anyway, biglang nagkagulo, nakita ko nung bumababa, nagkaroon ng harangan. So, naaawa ako sa Sergeant at Arms ng Senado, naaawa ako sa mga staff ng Senado. Dahil talaga nasa gitna sila ng kaguluhan. Yung sinasabi na walang staff o secretary ang Blue Ribbon, tingin ko nandyan yung pressure na yan eh. Na yung iba pumasok, yung iba naman nandun. Tapos yung binanggit mo nga, si Senator Erwin, yung isa sa mga nabanggit nun sa 18 Marines, narinig ko rin siya. Sabi niya, kung ako yan, papapilahin ko yan, pagsasampalin ko yung mga Sergeant at Arms, sabi niya, kasi pinabayaan ng pumasok. So, nakakalungkot. Pero ang importante rito, nadinig yung mga 18 Marines. Narinig ng taong bayan. Kaya nga nung kahapon, nung interview ko, sabi ko, kahit naman umattend kami, walang problema doon sa Lunes. Sige. Pero ang problema nga, sana may guidance kami ng Senate para lang malinaw. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM,
Laging true sa'yo, kapatid.